Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinukop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilang magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian.
at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pumili po si Jesus ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Saan ba pinili ang mga apostol? Sino ang kanyang mga tinawag? Ang sabi dito sa Ebanghelyo ay ang kanyang mga alagad. Mga alagad na marami, libo-libo ang sumusunod kay Jesus. At ito ay tinatawag nating disipulo, yung mga disciples ni Jesus. So mula sa mga disciples o disipulo, pumili siya ng 12 at tinawag niyang apostles. Anong kaibahan? Ng mga sumusunod kay Jesus, ang kanyang mga alagad, na tinatawag nating disipulo, at dito sa 12, natatangi, hinirang niya at tinawag na apostoles. Disipulo ay galing sa salitang Latin na discipulus, na galing naman sa salitang Latin na discere. Ang ibig sabihin ay to learn, upang matuto. Kaya nga, ang isang disipulo or disciple ay ang isang taong
nakikinig upang matuto. Yun ang disipulo, yun ang alagad. Nakikinig upang matuto. Sapagkat ito'y galing sa, inulit ko, salitang Latin, discere, to learn. Pero hindi lang yun ang akmang pagkalarawan sa disipulo. Ang disipulo ay isang tao na nakikinig upang matuto at maibahagi sa iba ang kanyang natutunan. Yun yung alagad ni Kristo. Yun ang pagiging disipulo. Disciple. Discipulus. Discipulus, Latin din, ibig sabihin, pupil. Estudyante. No? Naalala ko yung kwento sa bus. No? Ano bang kaibahan ng estudyante at saka ng pupil? Meron daw taga din sa San Jose. Sumakay sa bus. Pagsakay sa bus, meron daw yung konduktor, nangungulekta ng ticket, naikot sa bus. Ay pagtapat daw doon sa isa, sabi nung pasahero, Benja, polis. Ba? Tinitingnan ng taga San Jose ba? Parang hindi naman tinikitan yun Nilagpasan lang ng konduktor. Sumunod, pagdapat sa isang matanda, sabi daw nung konduktor, ba, 10 kayo. Sabi nung pasahero, Benja, senyor. Ba, tinikitan. Pero, may discount. Dapat yung taga San Jose. Ba, may discount pag senior. Maya-maya, nakita niya ulit yung isang taga San Jose yun Sabi daw ng pasahero, taga San Jose din, Banja. Regular. May isip-isip niya, ano kaya ibig sabihin ng regular? Yun pala, yung pagka-regular na araw-araw, nagbibiyahe, abay binigyan din ng discount nung konduktor. Bay nakita naman niya, yung isang estudyante, pagtapat ng konduktor, sabi nung estudyante, sa may women's, PWU, Philippine Women's University, women's student. Abay, tinikitan, may discount din. Sabi ng taga San Jose, patay ka sa akin. May discount pala pag estudyante Pagtapat doon sa taga San Jose, tinanong ng konduktor, Boss, saan ka? Sabi daw nung pasahero Manila, pupil. Wala, nagawa yung konduktor. Mas matindi pa doon sa student Siya daw pupil. No? Ay sabi niya, yun yung estudyante, may discount. Ako pa, pupil. Yun ang kaibahan ng estudyante at saka ng pupil. Kaya yung disipulo, estudyante, nag-aaral, to learn, para matuto. Pero hindi ka basta matuto. Kailangan, ibinabahagi mo sa iba ang iyong natututunan. Yun ang ibig sabihin ng pagiging alagad ni Kristo. Mula sa alagad na ito, yung mga learners, pupils, umili si Kristo ng apostoles. Ang apostoles naman ay galing sa salitang Griego, apostolen, na ang ibig sabihin ay to be sent. Sinugo, sinusugo, pinahahayo, to be sent. Ibig sabihin, ang apostoles, hindi lang siya yung basta nakinig, natuto, at ibabahagi sa iba. Kundi ang apostoles, itong 12, nakinig, natuto, pinili ni Kristo, at pinahayo, to be sent. Binigyan ni Kristo ng misyon. Partikular, itong 12, humayo kayo, sabi ni Kristo, magbinyag,
magpagaling, magpalayas ng mga demonyo sa mga sinasapian nito, magpatawad ng mga kasalanan, at magbinyag at ipahayag ninyo ang mabuting balita. Yun ang apostoles. Kapag ikaw ay pinili at binigyan ka ng misyon ni Kristo. Kaya ito makikita natin ang kaibahan ng pagiging disipulo, pupil, learner, listener, pero handang ibahagi sa ibang natutunan. Ang apostoles, apostolane, apostol ni Kristo, nakinig, natuto, pinahayo ni Kristo, binigyan ng misyon. Tayo po, bilang mga Kristiyano sa makabagong panahon, ay mga disipulo ni Kristo. Kaya nga nakikinig tayo. Nakakatuwa yung mga nag-share, no? Kahit po doon sa ating Facebook page, no? Araw-araw po kaming nakikinig. Araw-araw po kami nagsisimba. Very good kayo sa akin, no? Okay? Kakatuwa eh. Ang dami nang sasabing, kami po araw-araw nakikinig. Abay, hindi lang dapat tayo basta tagapakinig. Kailangan tayo ay nag-share. Ibinabahagi mo. At sa makabagong panahon ngayon, ay hindi naman tayo nakakalabas. So, kung tayo ay nag-iPad, halimbawa, ito ay iPad, no? Ha? Anong ginagawa mo ba sa iPad? Dot-dot ka na ng dot-dot. Pahid ka ng pahid. Ha? Baka naman ikaw ilang oras ang ginugugol mo sa iPad. Baka naman kaya ka nag-iPad, talpak ka ng talpak. Ngayon, sa mga bagong panahon, okay, umattend ka ng online man sa San Jose, ma-share. Share. O yun, pagiging disipulo yun. Ha? Kaya tanong ko sa inyo, ngayong umaga, yung mga nagmisa, nakinig, sa Facebook page, nag-subscribe, nag-share ka ba? Yan. Dapat i-share mo. Kasi yun ang pagiging disipulo. Nakinig, natuto, at nagbahagi. At ang tayo, ng mga disipulo ni Kristo, tayo kanyang tinatawag, pinili niya tayo upang tayo ay kanyang bigyan ng misyon. Ipahayag ang mabuting balita. Sino mabuting balita? Walang iba kung hindi si Kristo. Paano natin ipapahayag si Kristo? Paano ang pagiging disipulo? Napakaliwanag ng tagubilin ni Kristo sa kanyang mga disipulo. Hindi lang ito sa pamamagitan ng pangangaral, ha? Higit sa lahat, ang pagiging disipulo, dapat si Kristo mabanaagan, makita sa ating buhay. At higit magiging matagumpay na disipulo, apostoles, magiging matagumpay kang tagasunod ni Kristo, alagad ni Kristo, kung ikaw ay may nahihikayat o may nai-impluwensyahan ka na. Baka sa inyong bahay, ilan ba kayo sa bahay niya? Baka madami kayo. Baka ikaw lang ang nag-online. May hindi. Imbitahan mo din yung iba. Ha? Nasa bahay na nga laang, ay hindi pa ha? Kaya, kung si Kristo'y nabanaagan sa atin at nahikayat natin ng iba na magpunta dito sa simbahan, abay, tagumpay ang pagiging disipulo mo. Kapag iyan ikaw ay nayaya mo ang iyong asawa sa pagsimba, nayaya mo ang iyong mga anak sa pagsimba, nayaya mo ang iyong mga kasambahay sa pagsimba, nako, ay isang damakmak na biyaya sa langit ang naghihintay sa iyo. Kapag ikaw ay nakaka-impluwensya na ng iba at sila'y nadadala mo na kay Kristo, tagumpay ang pagiging alagad mo at bibiyayaan ka ni Kristo. Yan ang maganda. Ano? Ay pagka kahirap din naman nga sabi nga nung ating mga missionaries, mga preachers natin, si Kristo ang napakahirap ibenta, no? Napakahirap ipag-alukan. Ika nga natin mga Batanggenyo, napakahirap ilako.
walang may gusto sumunod. Kahirap. Abay, pagkakahirap ha? Asawa mo na nga, hindi mo pa mapasimba. No? Pagiging dito sa lobby, nandun lang sa labas, naghihintay. Ikaw na lang. No? May kwento, naku, ang dami ng ganyang kwento, ha? Buti na lang, katsatsaga mo ng katsatsaga, yun. Siguro yung nainip, pumasok din, no? Nagsimba na-influensyahan mo na, kakatuwa pagka ganyan. Yung mga anak, aba, tanghali na, mga nakahilata pa, hindi mo magising, hindi mo mapasimba. Kahirap ng ganyan. No? Pero sabihin mong, simba kayo at bibigyan ko kayo ng 1,000. Ayaw ko pag hindi nagbangon na ng mga yan. No? Pag mag-online, ilan lang bang minuto ang online? 45 minutes, ano? Online. Ba, biro mo, alokin mo. Mag-online ka, dali, at bibigyan ko na 1,000. Piyadong karibok ang mga yan. Ba, tinatawag po tayo ni Kristo para sa napakalaking biyaya. Ang pagtawag sa atin ni Kristo ay hindi niya katulad ng pagpili sa mga apostoles, hindi isinasaalang-alang ng Diyos kung ano tayo at kung sino tayo. Ang isinaalang-alang ni Kristo sa pagpili sa mga apostoles ay ang kanilang kakayahan na gamitin ang biyaya ng Diyos. Hindi tinignan ang kanilang mga family background. But God considered the apostles of what they are capable of doing. And they accomplished the will of God. Yan ang ibig sabihin ng pagiging apostoles ni Kristo. Kaya pag tayo tinawag ng Diyos, abay, dapat ay tayo ay laging handa. Sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makatanggap ng mas maraming biyaya at pagpapala. Sana kahit sa ating pangaraw-araw na buhay, sa ating mga tahanan, tayo maging mga tapat na alagad ni Kristo. Tinatawag tayo ng Diyos bilang kanyang hinirang upang sundin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo, naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa magitan ng iyong bugtong nanak. Siya na nabubuhay tagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minarapat na aming mayalay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang, sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng mga martir. Kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Colungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Itinuro po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na ituring at tawagin natin ang Diyos bilang ating Ama. Idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, kahilingan at pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami diya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa inyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Paging dapatin mo ang kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo At rin. nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal natin Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglay sa inyong puso ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos.